Hindi namin mapigilan ang mag-compare ng Italia at Pilipinas. Uy, disclaimer lang ha, this is just our opinion at mahal naman namin talaga ang Philippines. Minsan nga lang, sa dami mga bagay na nakikita at nararanasan sa mga mauunlad na bansa gaya ng Italia, hindi mo talaga maiwasan ang hindi sila ipag-compare. Hello there guys! Welcome back to my channel! Kamusta kayong lahat? At ngayon kami ay naglalakad papuntang Parlor because today is Parlor Day. Pasensya na, hindi na ako nag-ayos ng buhok kasi diretso naman tayo sa Parlor. Pero si Mark ayos ang buhok, tinan nyo. Anong ayos ba yan? Ayos kaya ang buhok mo? Tama mo sa akin. Hindi ko wala talagang kaayusan, hindi ko sinukulay, wala ko nilagay. I woke up like this. Yan ang peg. Anyway, this time gusto kong i-share kung what are the things I loved dito sa Milano or sa Italy na wala sa Pilipinas. Gusto niyo malaman? Curious kayo kung ano-ano? Isa to. Very frequent ang paglilinis ng mga daan, kalsada like this one. Isa yan, di ba? Bakit ko nasabi? Kasi guys, hindi man siguro maiiwasan. Kasi di ba sa atin, sabi nila, kailangan ng disiplina. Yung mga tao kailangan magtapon sa tamang basurahan. So, dito naman is napakarami ding basurahan. Parang sa Pilipinas, marami ding basurahan. Pero, bakit ba na-maintain nila na hindi masyadong madumi yung paligid at saka wala masyadong basura? It's because, ayun nga, everyday, meron talagang routine ang paglilinis talaga ng kalsada at saka ng daan. Kaya, tapos pag nakikita na lang malinis, syempre ang tao parang nahihiya, hindi ba nahihiya? Parang hindi na talaga sila nagtatapon ng basura sa daan. Pero actually ako rin, ikaw ba, hindi nagtatapon ka? Di ba hindi na talaga, never tayo nagtapon ng basura sa daan, di ba? Hindi naman. Parang, Minsan ng Yossi. ayun nga, yung Yossi, pero yung, I mean yung basura like sa Pilipinas na kahit anong plastic, yung mga wrapper ng candy, kahit anong binili mo sa tindahan, ang tendency ng mga tao sa Pilipinas, hindi itapon sa basurahan, ang tendency itapon nila sa kalye or sa kalsada or sa paligid-ligid. Bakit ganun? That's very bad. Anyway, bukod dyan, hindi naman talaga yan na number one eh. Pero hindi Kaso naman nga lang, kalinis, katulad ng Japan. Oo, hindi lang ganun kalinis. Pero at least decente. Kumbaga hindi marumi, hindi masakit sa mata. Talaga sasabi ng mga matatanda, presentable. Presentable yun. Pero hindi yun ang number one. Nakita lang namin na nililinis yung kalsada, kaya yun ang number one. Pero ang talagang number one para sa akin kasi yung pagbaba ko dito talaga is yung klima. Number one yun. Yun ang number one talaga sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa isang buong taon, Bakit? ang may araw lang, ang mainit lang, parang 3 buwan lang. Tapos lahat ng yun, malamig na. Like now, August na, kahit papano, may hangin pa rin, hindi nyo napapansin. Pinag-uusapan namin ni Mark yun, sabi namin, bakit kaya nga sa Pilipinas gano'n? Sabi nga ni Mark, baka daw kasi, yung mga puno, wala masyadong puno sa atin. Which is dito, medyo hindi nila talaga tinanggal yung mga puno. Hindi nila tinanggal. Mandatory, parang mandatory yun. Sa every quad, may percentage na puno, may park para sa mga bata. Ayun na nga, bakit nga ganun dito, no? May park kung saan pwede magstay yun. Dahil kasi marami din matanda. Tsaka kung may nakapuno dyan, hindi mo pwede basta-basta tanggalin ang puno dito, no? Hindi pwede. Hindi dahil kasi parang mandatory. Pero sa Pilipinas, aalisin na yun, gagawin ng building yun. Mandatory nga yun. Kaya nga, ang galing. Yun ang maganda dito talaga. Ako naman, ang bet ko dito is yung dahil organized dito. Yung to the point na, di ba, yung may mga bus stop, yung mga... Oo nga, diba? Totoo yun. Hindi sa ewan ko lang sa atin ha, pero nung umalis ako sa Pilipinas, hindi sila na kahit saan ka pwede pumara, kahit saan ka pwede sumakay. Oo. Para walang organization nga naman ng camp. Hindi dahil kasi, kahit sabihin na lang natin, okay. Ewan ko lang ngayon, pero kasi feeling ko ngayon meron na din proper stops ngayon. No, meron na, pero marami pa rin nagre-reklamo. Marami pa rin nagre-reklamo sa atin. Oo, dahil sabi nila, layo-layo ng bus stop. Which is, siguro oo naman, malayo ng bus stop sa Pilipinas. Dito naman kasi parang every ilang meter lang merong bus stop or Yes. tram or
may bus tsaka tram, di ba? Tapos Basta. organized Mas talaga lahat ng organized. bagay, Kasi no? Hindi sila nagreklamong tao dahil kasi at least walang Tsaka yung traffic. pila, no? Dito Oo. talaga ang tao, marunong pumila. Oo. Tapos walang traffic. Yun ang, di ba, yun din ang, yun May ang- sistema, kumbaga. Oo. Yun ang isusunod natin na walang traffic. Ayun. Hindi naman sa walang traffic. Uy, number 1 nga dapat din yan. Alam mo lahat ng magugustuhan mo sa ibang bansa na wala sa Pilipinas, number 1. Na, traffic na, Diyos ko. Dahil kasi My sa Pilipinas God. matindi ang traffic. Dito Sobra, may traffic. Pero hindi matindi. naman yung Malma ang traffic sa Pilipinas. Dito, in the city, kaya maganda. Kasi organized niya, walang basta-basta makakapasok sa loob ng city. Ang makakapasok lang is yung may mga permit at kung gusto mo, magbayad ka. Yun ang number 1, di ba? yung pinaka-center. Yung pinaka-downtown. Kasi may division ang city, kumbaga. Kasi parang ang city dito, parang bilog. Tapos yung pinaka-downtown, yung pinaka-sobrang, alam nyo yun, yung pinaka-city mismo. Kung nasa na yung dome. Kung nasan yung Duomo, yung katedral, hindi ka basta-basta makakapunta doon ng kotse. Ang kailangan, magbabayad ka kung gusto mong pumunta. Eh, medyo may kamahalan. Yung aso namin, pitbull, oh. Ayan, oh. Parang pitbull yan, oh. Si Chance. Anyway, di ba, magbabayad ka, or dapat may permit ka talaga ng residente ka doon, or doon ka nakatira, ganyan. If not, kung hindi ka privileged na nandun, magbabayad ka talaga ng medyo may kamahalan. Kaya ang mga tao, syempre, ang tendency nila, hindi sila papasok sa loob. 'Di ba? Oh. Ang tendency nila, ipapark na lang nila ang kotse nila sa labas, tapos maglalakad na lang sila sa loob or kukuha na lang sila ng public transport para sa loob. Eh, 'di ba ang ganda? Kumbaga, hindi lahat ng kotse papasok sa loob. 'Yun ang number 1 eh. Dapat hindi lahat ng kotse o hindi lahat ng sasakyan ay makakapasok sa loob para walang traffic. At saka siguro yung mga kalsada dito, medyo organized, walang Isa pa. vendor. No? Yun. Walang Yung windows space sa is daan. space talaga para sa daanan ng tao, daanan ng bike, at daanan ng sasakyan. May loading yun na, for example, hindi ka pwede basta mag-parking or maglagay. Wala, hindi ko sa naiintindihan. Sabihin mo dito. May law nga din yan na hindi ka basta-basta pwede maglagay ng mag-park o maglagay sa something. Yung sa pedonal pedonal street highway, ganun. Na, dahil kasi di ba dito may marami din naman katulad sa Pilipinas siguro. Marami din yung mga naka-wheelchair, yung nakakuha ng bata, ano, Trolley, ganyan. trolley, ganun. So, parang may 2 meters dapat sila. Saan? Sa daan na ganito, yung marchapiede, Okay. So, anong tawag sa marchapiede? Sa sidewalk. Yun. sidewalk. Yung sidewalk, as in talagang totoong sidewalk, na pwede kang maglakad ng may anything ka. Mayroon kang pasigino ng bata, or meron kang kahit ano. Kumbaga, maluwag. Kita nyo naman yung sidewalk. Ayan. That's called sidewalk. So, ang sidewalk, hindi pwedeng may mga nakaharang, hindi pwedeng may mga kasi kung sa atin may tinitinda ng fishball, may tinitinda ng kikiam, may kung ano-anong tinitinda. No. Kasi nga dito daming nagko-control ng mga pulis. Maganda ang ano dito, maraming control. Look, kita nyo naman, may mga nagko-control na ng mga authority, kumbaga. At ang mga tao sumusunod. Bakit nga ang Pilipino ang galing? Pag nasa ibang bansa, sumusunod naman lahat. No, pag nasa Pilipinas, wala sumusunod. Napaka-strange talaga ng character ng Pilipino talaga, no? Ang Pilipino naman kasi magaling makisama. Magaling makisama. Yun ang maganda sa Pilipino. Pag nasa ibang bansa, nakikisama ka, no? Yeah. Ayun na nga. Pero at least yung pagagaling mo pakisama, sana sa sarili mong bansa, gawin mo rin yung para, alam mo yun? Eh sa Pilipinas, sabang patayan ako mas mahaba. Bakit gano'n, no? Ako mas mahaba ng itak. So guys, yun nga, and last but not the least, ang pinaka nagustuhan namin talaga, the most important thing that we love living here dito sa Italy or dito sa Milan is yung healthcare. Yung healthcare, yung hospitalization, yung medical support ng bansa.
Yun ang napakaganda, at pati doon well organized. Tapos marami sila kasi dito yung organization na unlaw, Ano yun? law on loose. On loose yung kumbaga. Maraming, actually sa totoo lang, may may public healthcare ang Italy na sobrang ganda na dahil sa lahat ng mangyayari or gagawin sa'yo sa ospital, parang 80 to 90% wala kang gagastusin. Oh, ganun. Kung may gagastusin ka man ngayon, dati talaga as in libre talaga lahat eh. Dumating ang point na libre talaga lahat as in na wala ka ni isang kusing na gagastusin. Ngayon is may gagastusin ka na parang 10%. Buongiorno. At andito kami ngayon para magpagupit sa parang masamang tingin niyo. Andito na kami guys dito kami magpagupit sa parokhiere dito sa Via Solari. And ayun nga, kasi nga nangyari sa akin yan, ma-share ko lang. Nagkaroon ng cancer ang nanay ko, gumaling. Nagkaroon ng sakit sa puso ang tatay ko, nag-bypass operation, 4 to 5 arteries ata yun. Tapos nagkaroon ako ng renal colic, yung kidney stones na tinatawag, na ano rin ako, supersonic na parang dinurog yung bato sa bato sa akin. Tapos ang kapatid ko rin nagka-myoma, di ba? Ako, nabalian ako ilang beses. Pero yung gastos is parang hindi mo talaga siya iisipin, like iisipin mo yung sakit, oo. Pero hindi mo na iisipin yung kung saan ka kukuha ng pampagamot. Yun ang nangyayari sa atin, kaya ang cancer, ang mga sakit sa atin is, alam mo yun, MMK na agad, maalaala mo kaya na agad. Number 1, kasi pag nagkasakit ka, iisipin mo saan ako kukuha ng pampagamot. Yun talaga yun. Pero kailangan mo din naman sabihin na galing naman yun sa mga taxes din naman binabayaran natin. Pero Yun lang. pero at least, nagbabayad niya tayo ng tax. May Actually guys, medyo malaki nga ang tax namin dito. Lalo na kami single, no? Yung kumbaga, kami ni Mark kasi nagre-result na dahil wala naman hindi kami mag-asawa or something, nagre-result na single kami. So di ba pag single ka, normally mas malaki yung tax mo. Pero at least alam mo na may mapupunta. Pero yung taxes mo, nakikita mo naman yung mga pinupuntahan, di ba? Like we've said, yung paligid medyo malinis, yung healthcare medyo wala kang babayaran. Diba? Tapos yung mga park yung pinapagawa palagi, galing na yun dun sa taxes. So, that's it. Andito na tayo. Guys, see you next time at magpapagupit muna kami. Ciao! Saan kayo nakapunta kagad? Kaya si tatay mo.